Recently, may malaking pagbabagong nangyari sa buhay ko. Dumating na si Baby Ru, di ba? Kung di nyo pa nakikita yung Baby Ian, pakikat yon, nandiri ako sa joke na yon. So, yun nga, kung di pa napapanood yung journey namin, lagyan dyan sa baba. Panoorin nyo, kasi maganda siya, di ba? And ayun nga, so, meron na naman akong anak before, si Anye, di ba? Tsaka ikaw. Oh, tanggap na. Sabi ko Dahil sasabi ni Noray, papayat ka na. At totoo niyan, araw-araw naman, tinatry ko. Hindi man ganun ka-effective. Meron akong mga konti-konting efforts and pinipilit kong dagdagan yon. Ang pinakamadali kasi dyan ay ang pagkakaroon ng conscious decision sa mga kinakain mo sa pang-araw-araw, di ba? So, pipilitin kong mag-integrate ng mas maraming gulay sa aking buhay. Pare, di ba? Mahalaga ang gulay. Tandaan natin yan, di ba? Papahaba ng buhay. Tapos isa pa doon, syempre, gusto ko, si Kuya Anye, maturuan kong kumain ng gulay. Nagtutuos kami yan every kainan, di ba? Kumain ka ng gulay. Although ngayon, natututo na siya. Everyday, sinasabi sa akin, Dad, can I have vegetables? So, natututo na siya, di ba? Pero ang pinakamahirap na kaining gulay sa lahat ay eto, pare. Okra. Si Alvin, kinikilabutan niya sa itsura okra. Tira mo si Alvin. Brother, kunyari lang yan. Ano lang yan? Nonchalant lang yan. Pero kinakalibatutan na yan, pare. Okra. Ayaw ng karamihan. Kasi madulas. Tapos minsan kapag medyo magulang pa yung okra mo, matalim yung buhok sa labas. Diba? Gagawa tayo ng mga paraan para mapakain natin ng... Siguro hindi lang mga bata. Primarily mga bata. Pero syempre pati mga matatandang katulad ni Alvin, di ba? Yan, subukan natin pakainin ng okra man. So, Bin, lahat to. Saktong-sakto, pare, nutrition month ngayon, di ba? So, kailangan yung mga gantong bagay. I mean, aminin natin, maraming matatanda rin naman talagang hirap sa okra. Pero saan pa ba matututo ang mga bata, pare? Siyempre, sa matatanda, di ba? Katulad ni Yasyong, nandun sa loob ng okra. Hindi, lumalabas yung kinakana natin ang kinakana eh. At siyempre, mas pasasarapin natin yan, pare, gamit ang chicken cubes, pare. Ito ang secret ingredient natin para sa easy and affordable Nutri-Sarap meal. So, ano bang kailangan natin gawin? Simulan na natin. Ang una natin lulutuin, pare, ay easy. Ginisang okra with tinapa floss or flakes. Kasi ito yung mahirap dito. Susubukan natin gumawa ng sarili nating tinapa floss, pare. Hindi ko alam kung kaya ba natin. Subukan natin, di ba? Kasi kung hindi natin siya magagawang floss, flakes naman siya. Tinapa flavor pa rin naman siya, di ba? So, ito ang ating tinapa. Siguro, ito pinakamaganda kasi mga tinapang galunggong, lalo yung tamban, pre, matinik yan. Ayaw ng bata niyan, di ba? Alvin nga, matanda na, ayaw pa nun eh. Bin, ikaw talaga may example ko sa buong episode na to, pasensya na. Kuha tayo ng non-stick pan. Wala muna tayong ilalagay na kahit ano dyan. Walang mantika, walang anything. So, kunin natin yung laman. Hanggat maaari yung laman lang talaga, wag yung tiyan. Para sa pagkakataong to, kailangan tuyong-tuyo siya. Sindihan lang natin to. Importanteng non-stick, pre. Kasi ang gusto natin dito, mahibla-hibla natin, tapos tutuyuin natin. Yung pinakatinapa, hoping na yun nga, maging flakes, maging floss siya. Ngayon, eto. Kung wala niyan, may nabibili sa palengke nito. Pero hindi, malamang ganito kalabasan ang gagawin natin eh. Hindi ko talaga sure. Pero eto, durog na tinapa na nilalagay sa palabok. Kung tawagin dito sa amin ay labok, sa iba naman, tinapa powder, di ko alam. Di ko alam kung ganito yung kalalabasan. Kung ganito rin yung kalalabasan, kasi experiment to, pre, di ba? Kung ganito yung kalalabasan, huwag nyo nang gawin yan, bumili na lang kayo neto. Or, pwede namang ganito na lang din. Etong laman na lang talaga, wala namang problema dyan, di ba? Para magkaroon ng complex flavors, pre, para hindi lang okrang-okra. Kasi aminin natin, pagdating talaga sa mga bata, ayaw talaga nila yan, pre. Hate nila talaga yan, di ba? Matatanda nga, hate yan, ayaw niya. Okay, tamo? So, gagawa tayo ng paraan para makain nila. Pero huwag kayo mag-alala, etong ginagawa natin, ito yung pinaka-basic, ito yung pinaka-madali. Yung mga susunod natin ibang gagawin, yung pangalawa, appealing sa bata. Yun, pre, sobrang excited ako doon. Yun, kinakain ko yun, matagal na, natatry ko yun. Pero yung pangatlo natin, yun, para sa matanda at bata parehas, diba? So, abangan lang natin ito, tiratin kung ano mangyayari. Na-realize ko lang na kaya pala siya hindi nagfo-floss. Kasi maiikli yung fibers niya. Hindi katulad ng pork, mahaba yung fibers nun, diba? Depende pa sa hiwa yun. So, mapapa-floss mo talaga siya. Ito, hindi. Bali, ito, toppings lang natin to, pre. Pwede nyo naman siyang ihalo doon sa ginisa mismo. Kaso magiging makalat masyado. Pwede na tayong magluto talaga. Etong okra, baka hindi nyo lang alam, no? Punong-puno yan ng vitamin C. Ikaw, alam mo ba yan? Hindi.
Hindi mo alam yun. Basta, Dota ka ng Dota eh. Hindi ka naman gumagaling. Pagka kinapaan yung okra, mararamdaman nyo na medyo leathery yung labas niya kapag magulang na siya. If the okra is a parent, pare. Meron kaming si mama nagdala ng okra dati dito. Ang puti. Sariling tanim daw. Hindi berde okra, pre, halos puti siya. So ano siya, yun yung pinakamaganda, pero I doubt may mabibili kayo nun. Pero ang kakaiba doon, pre, malambot yung labas niya, hindi siya lumalaban. It is not fighting. So hiwain lang natin yan, tanggalin natin yung ulo, tanggalin natin yung buntot. Kasi ganyan lang. Okay sabihan ko na kayo. Etong dish na to, medyo maglalabas ng konting laway to. Pero, tingin ko kasi, kunyari, ayokong kumain ng ampalaya kasi mapait. Bawa, sasabihin nila. So, tanggalin natin yung pait. Sa ampalaya, medyo posible yun. Sa okra ba? Matatanggal mo ba yung laway? Yun ang dilemma dyan di ba? Pero, yung pangalawa natin, pre, yun, makikita nyo yung technique na yun, medyo mababawasan yung lagkit ng okra doon. Mababawasan hindi matatanggal. So, hiwain ko lang muna to, tapos, luto na tayo. Susimulan na natin to, pre. Konting mantika. Tapos, hiwa tayo ng kamatis. Mga 2 piraso lang. Kahit isa lang siguro, pero 2 na. Marami nagtatanong kung ano dapat unahin, sibuyas o bawang. Pagsabayin natin. Gusto mo para mas magkagulo Pilipinas? Sabay natin yung kamatis, pare. Yan. Tapos, igisa lang natin to hanggang lumambot na yung sibuyas at kamatis kasi isa pa yan sa pipiliin ng bata hindi masyadong naluto yan di ba? So gisain nyo hanggang medyo mag-paste na siya ng konti. Yun. So balikan nyo ako mamaya. Pwede nyo lusawin, ng lusaw na lusaw talaga yung kamatis kaso baka mamula masyado. So okay na ako sa ganyan. Okra, lagay na natin. Yan. Hindi mo naman magigisa masyado yung okra Yan na talaga yan Tsaka pag ginisa mo masyado matagal, baka talagang maglaway lang talaga ng maglaway. So, huwag natin lutuin ng matagal na to. So, lagyan lang natin ng konting tubig. Kung pwede po, just a little bit. Konti lang. Yung baka sabihin nyo, Ninong, yan lang yun? Hindi, pare. Ilalabas ko na ang aking secret ingredient, pare. Ay, andito na pala siya, pare. Hindi na siya secret. Knorr chicken cubes. Ito talaga ang Nutri-Sarap secret ko, pare. So, lagyan na natin yan. So, hatiin lang natin sa 4 yan. Sige natin dyan. Gisa-gisa lang natin yan. And that's it alam mo ba, pre? Etong Knorr chicken cubes ay merong iron. Hindi mo na naman alam. Dota kasi ng Dota, pare. Kaya pag nilagyan nyo ng Knorr chicken cubes, pare, mas magiging delicious and nutritious etong ating ginisang okra with tinapaplos or flakes, pare. Check lang natin kung luto na yung gulay. Dami kasabi, pag ginaganyan ko, baboy daw. Diba? Fan naman ako ng okra. Okay naman sa akin yan. So yung ganyan luto, okay sa akin yan. Siguro para sa iba, gusto nilang mas lutuin pa ng konti. Wala namang problema doon. Pero eto lang pag mas lutuin niyo yung okra, mas lalambot siya. Pero mas lalabas yung laway. So hanapin niyo yung balance doon sa gitna ng bagay na yan, di ba? Pero dagdagan natin ng konting begot. Okay na to, par. Natin dyan. Pare, laban sa akin to. Tsaka pre dati kumakain talaga ako ng mga steam na okra lang. Kasi nabasa ko na nakakatulong ang okra sa pagbababa ng blood sugar. Alam nyo naman, diabetic ako, di ba? Tapos pare, yung ating tinapaplos or flakes, di siya nag-floss Ayan, para siyang nyug At eto na pare, ang ating easy ginisang okra na may tinapaplos or flakes pare. Mukha naman siyang masarap. At may kanin ba tayo? Nako, mukhang wala. Pero kung meron man o wala, tikman na natin yan. Pare, pero bago yan, Jerome, sumo ka muna. Konti lang. God bless with breath in these lungs. Life too short to play it on speed run. Only get one, no option to rerun. With Babylon goes too high to reach them. Down to earth, stay grinding when storms come. Rat race, only one to run from. Say cheese, but saying split in the funds. Living in the moment, I ain't worried about none. Baka may... Halika dito. Kailangan ko magpatikim agad Kasi surprising yung sarap niya. Pare. Grabe! Ang sarap! Sabi ko sa'yo, ganun dapat isa pa, take 2. Kailangan yung bibig, mahirap yun. Susubukan ko uli. Pero Hindi malaway. Hindi malaway. Oo, hindi malaway. Tapos tamang-tama lang din yung danes ng okra. Sige, makalis ka na. Yung yung okra sa sinigang, pre, na pang ilang init na, yun yung malaway talaga. Ito, hindi masyado, pre. Oh, where is it? Pati black eyed peas, hanapin yan. Para tulad na pagharap nila sa pagmamahal, di ba? Gets ba yun? Where is the love?
Nutri-sarap talaga, pare. Tsaka sobrang bilis na to. Sino mag-aakala? Gisa-gisa ka lang ng konting kaya, tapos lagyan mo ng Knorr chicken cubes. Tapos na ang laban, pare. Yung sa pangalawa natin lulutuin, medyo mababawasan yung mga undesirable properties ng okra para sa iba. Kung ano yon, cut mo na yan. Ang next natin gagawin, pare, ay crispy fried okra with cheese dip. Ha? Pwede mo pa crispyhin yung okra? Pwede yan, pare. Marami magtatanong eh. Kasi ito gagamitin natin, pre. Hindi yung typical na breadcrumbs, kundi ito. Yung fine breadcrumbs, pare. Kasi ito, yung malalaking breadcrumbs, mahirap pakapitin yan sa mga gantong okra. Nga pala, no, kung gusto yung magluto ng malaking okra, pwede naman siguro. Walang problema yun. Pero ito, para sa mga bata. Halimbawa, anak ko. Si Anya kasi, medyo kulang-kulang paipin yan. Yun yung inirereklamo niya minsan, hindi niya manguya. Parang dalot kalahati pala yung bagang nun eh. Tapos, meron tayong mainit na tubig dito. Nalalagyan natin ng Knorr chicken cubes, pare. Kuha tayo ng, okay na siguro isa dito. Hatiin natin, pack sa 4. Ilagay natin sa mainit na tubig. Ano mo on second thought, gawin na natin 2. Ngayon, kung bakit ko ginagawa yan, ay kailangan kasi yung panimpla natin dito ay liquid. Tanong nyo bakit? Bakit? Ito, butas-butas ang okra, pare, para pumasok sa loob yung timpla. Kung nasa labas na yung lasa niyan, baka pagkagat niyan, okrang-okra pa rin, eh, magreklamo yung anak mo, di ba? Mabilis na ma-dissolve. Ayun, pre, Huwag lang din masyado marami yung tubig kasi baka kanina ginis ang okra, ito mag-isirabong ang okra naman, wag ganun. So bubuhusan natin yan dito. Meron kayo makikita ang konti pang buo-buo, pero importante naman dyan, karamihan na-liquefy para again pumasok doon sa loob ng okra natin. Yun naman yung gusto natin eh. Itlog, pare. Para lang mas kumapit yung ano natin, breadcrumbs natin. Tapos, lahat yan, buhos natin sa breadcrumbs natin. Mukhang kulang yung breadcrumbs natin. Meron pa tayo, di ba? Yeah. Yan, nagdagdag na kami ng breadcrumbs. Pwede nyo tanggalin yung gloves nyo. Palit kayo ng bago. Kasi kapag basa yung gloves nyo, karamihan ng breadcrumbs, kakapit lang doon sa gloves. Ayaw natin doon. We do not Like that. Tama. Huwag nyo masyadong kiskisin ang daliri nyo. Ano-ano nyo lang. Usod-usod nyo lang ba? Pwede natin prito to. Handa na ba ang ating mantika? Pwede na. Yan. Huwag nyo i-overcrowd. Okay na yung ganyan. Nga pala, may chance talagang mahubad ng konti yung coating. Kasi medyo may konting dulas ang okra. Pero okay lang yun, pre. Yung mantika, kapag pumasok yan doon sa butas-butas ng okra na ganyan, parang natutuyo niya yung laway. And yun naman yung gusto natin, di ba? So, prito lang natin to. Tapos yung gagawa tayo ng sausaw. Paro. Oh, ang ganda. Di ba? Medyo litaw pa rin naman yung pagka-okra niya. Hindi, wala ka namang niloloko dito. Di ba? Ang sasabihin mo pa rin sa kanila, ay ano yan? Okra yan, fried okra. Ha? Fried okra? Pwede ba yun? Eto nga, nakita mo eh. Ito, nakita mo nga eh. So, hindi pa kumpleto yan, pare. Meron pa tayo. Hindi pa ito, mabilis lang talaga. Kahit anong melting cheese, na nilagyan lang ng gatas, tapos iinitin lang natin, yan na ang cheese sauce. Pwede yung lagyan ng food coloring kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, di ba? Kayo bahala. Sa inyo naman yun, di ba? So, tunawin lang natin ito, tapos pwede na natin tikman. Lagyan natin sa gitna ang ating cheese sauce. Aesthetic. Wala pa. Ketso pa lang sa mangkok yan eh. Teka lang. Bakit ba? Teka lang. Na-visualize ko na kasi. Teka lang. Yung. Yo. Huwag mo kong unahan, linya ko yun eh. Yung. Konting paprika lang dyan sa taas. Wala nang design lang yun. Wala namang madadagdag masyado sa flavor yun. Konti lang naman yan eh. At eto na, pare, ang ating fried okra with cheese dip. At may narinig akong ngumunguya dito kasi feeling ko may humarbat na. Pero ako hindi ko pa natitikman. So anong kailangan natin gawin? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang. We're breaking these runs. Life too short to play it on speed run. Only get one, no option to rerun. With Babylon goes too high to reach them. Down to earth, stay grinding when storms come. Rat race, only one to run from. Better say cheese, but say I'm splitting the funds. Living in the moment, I ain't worried about none. Medyo madugas eh. Masarap yung queso, puro cheese eh. Medyo madugas. Tikman natin nang walang cheese, di ba? Ganto, natin nangyari sa kanya. Yung linamnam ng Knorr chicken cube, syempre ando. Pumasok siya doon nga sa butas-butas ng okra, di ba? Tapos, hindi masyado na-expose yung okra doon sa mantika. Pero parang, naano siya eh. Paano ba i-explain to? Hindi siya sobrang naluto in the sense na parang, yung lalag, di ba sabi ko kanina, lalagyan sa okra kapag sobrang luto. Hindi nangyari ganun. Tapos, may manamis-namis na konti. Alika nga dito, Amedy. Kamusta? Eto, yung walang keso. Lunukin mo muna yan. Tulad yan.
Ano? Manamis-namis, di ba? Doon ka na, baka magulat ka pa. Hindi, pero legit, pre. Masarap siya. Baka maging medyo challenging lang para sa inyo yung pagbabalot. Hindi naman normally binabalutan yung okra. Try nyo siguro. Pag hindi gumapit yung breadcrumbs, harina lang. Bahala kayo. Sobrang perfect nito pang merienda ng mga bata. Doon tayo sa patdo natin at walang kakain ito, ha? Akin lang to. Okay? Okay? Sa akin, tulog na yung anak ko, papakainin ko sa akin na ito. No? Bukas na, paglutuan ko siya. Ang next natin lulutuin ay lumpiang okra. Hindi ito basta okra lang na binalo lang sa lumpia wrapper. Wag naman ganun, di ba? Gagawa tayo dito ng isa sa mga paborito rin ng kabataan. At kahit matatanda naman talaga, lumpiang Shanghai, pare, pero lalagyan natin ng okra. Ngayon, magtataka kayo, Ninong Ray, bakit may mixer dyan? Bakit may mixer dyan? Gagawa ka ba sa limong wrapper? Hindi. Papakita ko kayo ng simpleng technique kung paano... Teka lang ganito kasi yan. Pagka magpapalaman tayo ng lumpia, hindi ba baboy yan madalas? Parang natawa ka. Hindi po, nasamid po ako. Nasamid ka? Uminom po ako ng tubig. Uminom ka ng tubig? Apo. Kaya ka nasamid? Hindi ka natawa dahil baboy? Karaniwan ng ginagamit dyan ay baboy. Ngayon, gusto nating maibigay yung pork experience kasi isa sa mga pinaka ayokong nararanasan kasi marami na akong attempt sa buhay ko na magpapayat. Ang pinaka ayoko ay yung nararamdaman ko na yung kinakain ko ay sobrang pang healthy. Alam mo yun, okay lang naman yun. Kaso, yung yung mental health mo parang, hala, kawawa naman ako, ito yung mga kinakain ko. So, dapat yung kinakain mo, medyo indulgent pa rin. So, kaya baboy pa rin yung gagamitin natin, di ba? Maliit na kawali, lagyan natin ng tubig. Tapos kumuha tayo ng Knorr chicken cubes, pare. Ito na rin kasi yung panimpla talaga natin. Kuha tayo ng 1 kilo yung baboy natin At ilagay natin dito sa tubig na to. Habang nangyayari yan, pare, prep na natin yung mga ingredients natin. So meron tayong baboy dito, 1 kilo. Maraming magagawa to, pre. Depende na lang syempre kung gaano karami lalagay nyo sa loob. So ilagay nyo sa mixer. Bawang. Wala namang bata nagreklamo sa bawang, lalo pag nasa loob ng Shanghai. Mas marami pa akong kilalang bata nagreklamo sa sibuyas. Anak ko. Pero lagyan na rin natin. Carrots yan. Contentious to sa mga bata, di ba? Pero lagyan natin ng konti. Grater natin para hindi mapili. Lagyan natin dyan. Paminta. Optional na lang to. Yung pag nakakita specs ng paminta, yan parang, Dad, what is this? Yung tubig natin na merong Knorr chicken cubes, lagay natin sa tubig na may yelo. Una sa lahat, hindi magandang ilagay ang mainit na mixture sa karne kasi maluluto agad yan. Ayaw natin nun. Kapag mainit siya, hindi na kakatas yung lagkit ng karne para mabuo siya, di ba? Pangalawa, mas maganda talaga yung myosin extraction. Ito yung protina na lumalabas, yung malagkit sa karne, nagbubuo-buo sa kanya. Mas lumalabas siya kapag malamig siya. So yung baboy namin, malamig. Yung ilalagay naming tubig, malamig. So 1 kilo yung baboy natin. Tapos, ang liquid natin dito, ang bala kong ilagay ay nasa around 500 ml. So, nalagyan mo ng 50%, sorry, nag-isip ako, ng 50% na walang calories, pare. Alam mo yun, bukod again, sa dagdag na siya sa volume, talagang mas nalesen yung intake mo, di ba? Pero kung sakasakaling wala kayong mixer, makukuha naman to sa lamutak, dagdag na lang siguro kayo ng konting starch. Wag harina, corn starch para ma-hold yung tubig sa loob. Lagyan na natin yan. Dire-diretso yung lagay natin. Pero hindi nagsasabaw, di ba? Tapos sa ganito pamamaraan, hindi na rin kailangan ng itlog as binder. Yun na mismo, pre. Okay na ako dito. Mukha bang matubig yan, pre? Di ba? Tingnan mo! Ang ganda. Tingnan mo! Kung paano natin i-integrate yung okra, panoorin niyo. Maganda specimen. Unat. Kasi gusto natin unat yung lumpia natin. Gusto mo ba ng lumpiang baliko? Ayaw mo nun. Putulin natin yung magkabila. Tapos, split natin sa gitna. Tapos, kuha tayo ng palaman. Teka lang, ihanda na natin yung wrapper. Yan. Lagay natin dyan. Lagyan natin ng palaman sa gitna. Balot nyo lang na ganyan. Tapos, yung pandikit natin, pre, na alam nyo na yan, harina at tubig lang naman yan. Pwede namang tubig lang. Mukha bang may okra? Wala, di ba? Pero malalaman natin kung maganda pa talaga to kapag naluto na natin. So, babalutin ko lang muna to. Ako mag-isa at walang tulong ng iba. Tapos balikan nyo ako dito mamaya. Ay, balat nyo na. Game. Okay. Oo, masyado kang tuwan-tuwa. Huwag mo masyadong galingan Baka sabihin ng iba, ay, hindi siya pinagawa ko. Dapat katulad lang nung ginawa ko, may peg ka na nga Mamaya, mag-vlog ka na rin. Okay. Tinatanong ni Alvin kanina, paano daw malalaman kung luto na? Sabi ko, kapag lumutang. Nakalutang na agad, pre. Hinaan nyo lang yung apoy. Ayan, lutuin na lang natin yan. Tapos isipin natin, nagdedebatihan kasi namin dito Ano ba ang masarap na sausawan dito? Sabi ni Alvin, ketchup. Tama nga naman, kasi mga bata nga naman yung kakain, di ba? Pero kasi hindi lang naman bata ang kakain niya. Pati matanda. So, dalawa sausawan natin. Ketchup, tsaka sukang maanghang. Pare, ang ganda pare, Di ba? Tignan mo yan. Ganda ng pagkakabalot ko talaga. Palamigin lang namin ng konti, plating, tapos tikman na natin yan. Latag na natin, aray.
Alam mo bilang nagluluto para sa mga birthday, ganyan. Parang ang sakit-sakit sa loob na yung pinakamatagal kong nilutong lumpia, yung pinakaunang nauubos. Minsan matutuwa ka kasi wow, sarap na sarap sila sa luto ko. Pero at the same time, masakit din eh. Pero kasi, nangyayari lang yun kapag hindi mo gusto yung mga bisita mo. Eto, mga pamilya mo naman yung kakain, di ba? Bakit ito prito? Biglang hindi na pantay-pantay. Sino gumawa nito? At eto na, pare, ang ating lumpiang okra na mas pinasarap gamit ang Knorr chicken cubes, pare. So, ano pa man kailangan natin gawin? Tikman na natin yan, pero bago yan, Jerome, soma ka muna. Konti lang. God bless with breath in these lungs. Life too short to play it on speed run. Only get one, no option to rerun. With Babylon goes too high to reach some. Down to earth, stay grinding when storms come. Rat race, only one to run from. Better say cheese, but say I'm splitting the funds. Living in the moment, I ain't worried about none. I'm straight chillin'. Back against the wall, too. Tingnan mo, diba? Nasa loob ng okra yung karne, pre. Sobrang essential dito, pre, na yung okra nyo ay hindi magulang. Kaya kapag magulang yung okra nyo, pag kinain nyo yun, kawawa naman yung mga anak nyan. Joke yun, yung magulang, pag kinain mo, kawawa yung mga anak. Hindi, naantok na ba kayo? Hindi lang ba talaga nakakatawa yung joke? Aray, yung pacing please ha. Poknat. Anyway, hindi kasi kapag magulang na yung okra nyo, pagkakagat nyo dyan, kasi hindi ito katulad ng okra bites di ba? Pagkagat mo dyan, gaganyan mo, may iwan yung mga fibers, medyo hindi okay yun, di ba? Dito makakain mo ng buo, pre, wala kang fibers na mararamdaman. Tsaka pre, yung karne, parang hindi mo nilagyan ng tubig, ang sarap siguro. Ang nagpasarap dyan ay ang ating Knorr chicken cubes, pare. Try naman natin doon sa suka. Adult na ako, maanghang na suka. Pare, happy birthday sa misis mo. Pengen akong lumpia, ha? Pare, ang sarap naman ng lumpia nyo. Anong laman nito? Siyempre, hindi mo lang alam. May okra yan. May okra to? Siyempre, may pampasarap yan. Ano bang masarap nito? Sikreto namin. Ano yan? Baka pwede ko malaman. Knorr chicken cube. Knorr chicken cube! Knorr chicken cube! Knorr chicken cube. Pasensya na, masyado ako nalapit. Nabigla lang ako. Masarap, pare! Masarap! At saka di ba sinabi ko kanina, pag pinarito mo yung okra, medyo nababawasan yung niya, yung lagkit niya, yung laway niya. Pinarito rin to Ganun din, par. Pero I'd have to say, mas masarap yung ketchup. Mga anak, itry nyo itong ginawa naming okra 3 ways. Napakasarap, napakadali, at napakamura. Ito, ipa-flash namin sa screen yung breakdown ng nagastos namin dito. Kasi mura lang talaga, masarap, at higit sa lahat, masustansya, pare. Kaya mga inaanak, itry nyo na itong okra 3 ways na ginawa natin. For sure, mapapakain nyo ng okra ang anak nyo kasi talaga namang masarap na, masustansya pa. Nutri-sarap secrets, ika nga, di ba? Ito mga ginawa natin sa okra, ilan lang yan. Marami pang gulay na kayang pasarapin. Knorr chicken cubes kasi talaga ang sikreto sa masarap at masustansyang ulam. Napakadaling gawin, napakasarap at napaka-nutritious. Napaka-convenient pa kasi available sa lahat ng sari-sari store, major supermarkets at online e-commerce sites. Kaya mga inaanak, ngayong alam nyo na ang nutri-sarap na mga sikretong mula sa Knorr. I-try nyo na ito at pakainin nyo na ang mga anak nyo ng gulay. Ang sarap! And if you know, you Knorr. Kainin ko na to, pare. Akin na to. Akin to. Ano sa'yo? Lumpia. 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 Ikaw, gusto mo? Akin to. God bless with breath in these lungs. Life too short to play it on speed run. Only get one, no option to rerun. With Babylon goes too high to reach some. Down to earth, stay grinding when storms come. Rat race, only one to run from. Better say cheese, but say I'm splitting the funds. Living in the moment, I ain't worried about none. I'm straight chillin'. Back against the wall, too acquainted with the feeling. Like I lost the mark, find a way if I'm